Mga kababayan, napanood nyo ba ang pambabara ni Senator Amy Marcos kay Karen Davila dahil sa mga dilawang magma-migrate daw sa ibang bansa kapag nanalo si Bongbong Marcos? Natawa na lang si Karen Davila pero sa pool ang mga dilawan ang nalakas ng loob mag-rant sa Twitter na alis daw sila ng Pilipinas kapag nanalo si BBM. Nasaan na po kayo mga mamat sir? May visa at flight booking na ba kayo? But we still hope that you stay in the country para makita po ninyo ang mahusay na pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ganun pa man, dahil nga unity ang slogan ni BBM ng campaign period at siya mismo nagsabi ng lahat ay welcome sa kanyang administrasyon basta magaling at may proven track record. Pero ang tanong natin, meron bang proven track record si Lenny na maaaring magamit ni BBM para maging parte ng kanyang administrasyon? Sa aking palagay ay meron. Pwede marahil siya gawing front leader para proteksyonan ang ating mga isla sa West Philippine Sea. Seryosong usapan tayo. Narito ang ulat ng Inquirer.net na bibagat na Will Bongbong Marcos work with Robredo? Amy says everything is possible. Sulat ito ni Christian Marie Ramos noong June 1, 2022. Bago natin talakayin ito ay pagkatiyak na nakapag-follow at nakasubscribe na kayo sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Lahat ay posible ang isama si Vice President Leni Robredo na makipagtulungan kay President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa hinaharap o maaari pa nga na sila ay maging kaalyado. Sinabi ng kapatid ng incoming Chief Executive na si Senator Amy Marcos noong Miyerkules. Sa pagsasalita sa ANC, binanggit ng senadora ang idea na magtrabaho si Robredo sa ilalim ng administrasyon ni BBM, ang moniker na ginamit ng halal na Pangulo noong kampanya. Sina Robredo at Pangulong Bongbong Marcos ay mahigpit ang magkaribal noong 2016 Vice Presidential Election at sa May 22 Presidential Race. Natalo si Pangulong Bongbong Marcos kay Robredo noong 2016 ngunit nanalo ng overwhelming sa botohan nitong 2022. Everything is possible, yon ang sinasabi ng nanay ko. Walang masamang tinapay, baka maging kaalyado mo pa. I think this is what we need to do, sinabi ng senadora sa kanyang interview. Nauna rito, iminungkahi na nakatatanggap kapatid ni Marcos na bumuo ng team of rivals para sa papasok na gabinete ng administrasyon ng kanyang kapatid. Sa simula, tinalakay namin na dapat unity team at ako ang nagbuo ng unity moniker na iyon para sa kampanya. Ngunit hindi ito isang slogan lamang, ito ay isang tunay na plataforma ng gobyerno. Ito ay isang tunay na programa sa pamamahala at pagkilos. Kaya mahalaga na ipagpatuloy natin ang pangkat ng mga karibal sa klasiko at kagalang-galang na paraan ng yumaong dakilang Pangulo na si Abraham Lincoln na iniimbitahan ang lahat ng kanyang mga karibal sa gabinete, sabi ng senadora. Gayon din si President Barack Obama, inibitahan niya si Hillary Clinton, ang kanyang mahigpit na karibal, paulit-ulit paggunita niya. Binagyang diin ni Senator Amy Marcos ang kahalagahan na isang tabi ang lahat ng mga pagkukulang at kapaitan mula sa halalan upang sumulong sa pamamagitan ng pagpili ng pinakamahusay at pinakamatalino para sa bansa. Nagsalita na rin ako ng pangalawang pagkakataon at ang totoo minsan, ang pangalawang pagkakataon ay mas mabuti kaysa sa unang pagkakataon dahil natutunan mo ang iyong mga pagkakamali sa unang pagkakataon. At ito ay pangalawang pagkakataon, hindi lamang para sa aking pamilya, kumbaga o para sa aking ama at ang muling pagbisita sa kanyang pamana. Ngunit higit sa lahat, ito ay pangalawang pagkakataon para sa bansa, dagdag ni Senator Amy Marcos. Nagsisimula tayo sa pantay na larangan. Tinatanggap ang lahat ng Pilipinong handang maglingkod at kayang ibigay ang kanilang makakaya sa ating bansa. So it's a second chance for the Philippines, dagdag pa ng senadora. Sa aking palagay ay natuto na ang mga Marcos na magpatawad sa kabila ng mga paninira ng mga kalaban kahit sinabihan si BBM ni Lenny na sinungaling ay hindi nagtanim ng sama ng loob si Bongbong Marcos maging ang angka ng mga Marcos. Narito ang isang article na mababasa natin sa Washington Post na may pamagat na Marcos said to offer $5 billion to go home. Sulat ito ni Jim Mann at William C. Rempel noong July 26, 1988. Ito marahil ang karanasan na napakasakit para sa pamilyang Marcos pero wala tayong narinig sa kanila ng paggiganti kundi ang pagsulong sa pagkakaisa. Nag-alok si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na magbibigay ng $5 bilyong sa Pilipinas at suportahan ang gobyerno ni Pangulong Corazon Aquino kung siya ay pahihintulutan na bumalik sa Pilipinas at ma-exempt sa criminal prosecution ayon sa mga kalahok sa negosasyon. Huling pagsisikap ng mga kinatawan ni Pangulong Ferdinand E. Marcos na maiwasan ang kanyang akusasyon sa Estados Unidos sa pamamagitan ng pangako sa mga opisyal ng Amerika sa unang pagkakataon na isusulong niya ang National Reconciliation sa Pilipinas kung hindi siya kakasuhan.
Kung walang akusasyon, susuportahan niya ang gobyerno ng Pilipinas, magkakaroon ng national reconciliation, sinabi ni Colonel Arturo Aruiza, isang aide ni Pangulong Ferdinand E. Marcos sa kanyang tahanan sa Honolulu. Ang mga kinatawan ni Pangulong Ferdinand E. Marcos ay pumasok sa negosasyon sa mga opisyal ng Pilipinas, kabilang ang kapatid ni Pangulong Cory Aquino na si Jose Cuangco at ambassador sa Estados Unidos na si Manuel Pelaez, na naghahangad ng kasunduan kung saan magbabayad si Pangulong Marcos ng $5 billion kapalit ng karapatang makabalik sa kanyang sariling lalawigan sa Ilocos Norte. Ayon kay A. James Gregor, propesor sa agham pampulitika sa University of California, Berkeley. Sinabi ni Gregor na nakipag-ugnayan sa kampo ni Marcos sa Honolulu at sa mga opisyal ng US sa Washington na pumayag si Marcos na lumayo sa buhay politika, lumayo sa Maynila at suportahan si Aquino. Gayunpaman, hiniling ng dating Pangulo ng Pilipinas na payagan ng kanyang anak na si Ferdinand Marcos Jr. na tumakbo para sa pampulitikang katungkulan, marahil bilang gobernador ng Ilocos Norte. Ang alok ni Marcos na $5 bilyong isang halagang napakalaki na makakalaban ito sa planong mini-Marshall ng mga dayuhang tulong na iminungkahi ng Estados Unidos para sa Pilipinas ay unang iminungkahi noong unang bahagi ng June 1988. Bagamat tutol umano si Pelaez na tanggapin ang alok, pinasa niya ang mensahe mula sa Washington sa Maynila. Nang tanungin tungkol sa alok na $5 billion, ang sagot ni Pelaez, ang embahador ng Pilipinas, "Mahaba ang tainga mo, hindi ako sigurado na makakasagot ako sa iyo. Hindi ako sigurado kung maaari kong pag-usapan ito o hindi. Mas gugustuhin kong hindi mo na lamang ako tinanong." Noong nakaraan, ang mga pagtatansya ng halaga ng pera na inilihis ni Marcos at ang kanyang mga kasama ay mula sa $1 billion hanggang $10 billion. Napakataas ang alok ni Marcos na $5 billion kapalit ng karapatang makauwi, kaya nagulat ang opisyal ng Pilipinas. Kaya nga hindi naging madali ang negosasyon, ani ni Gregor. Sinasabi ng lahat, kung mayroon siyang $5 billion, marahil ay mayroon siyang $40 billion. Si Gregor, isang konserbatibong akademiko at may akda ng ilang mga libro sa Pilipinas at Timog Silangang Asya, ay may kaugnayan sa parehong kampo ng Marcos sa Honolulu at sa mga gumagawa ng patakaran ng United States sa Washington. Sinabi niya na hindi siya direktang partido sa mga negosasyon tungkol sa kinabukasan ni Pangulong Ferdinand E. Marcos, ngunit ipinaliwanag niya na minsan ay nagdadala ako ng mga mensahe pabalik-balik. Ayaw ng dating Pangulo na isipin ng sinuman na binibili niya ang kanyang kalayaan, sabi ng isa pang source na malapit kay Pangulong Ferdinand E. Marcos na nakibahagi sa negosasyon. Ito ang pagmamahal niya sa Pilipinas, ang pagnanais niyang makauwi. Gusto niyang tumulong sa pagpapanumbalik ng ekonomiya ng Pilipinas at kung kaya ng personal resources niya yon, gusto niyang gawin iyon. Sa Estados Unidos, inirekomenda ng mga federal prosecutors sa New York City na kasuhan si Pangulong Ferdinand E. Marcos sa mga kaso ng pandaraya at pagsasabuatan na nagmumula sa paggamit umano nito ng mga pondo ng gobyerno ng Pilipinas para bumili ng sining at ari-arian ng Amerika habang itinatago ang kanilang pagmamay-ari. Sa Pilipinas, nahaharap siya sa parehong mga kaso ng pandaraya at isang masinsinang pagsisikap ng gobyernong Aquino na mabawi ang pera na sinasabing kinuha niya sa Pilipinas. Hindi malinaw kung ano ang magiging epekto kung mayroon man ang isang kasunduan sa pagitan ni Pangulong Ferdinand E. Marcos at Maynila na usapin ng isang demanda sa United States. Gayunpaman, isang kinatawan ni Pangulong Marcos na humiling na huwag ipakilala ang nagsabi na umaasa sila na ang mga otoridad ng Amerika ay itigil ang pagsakdal hanggang sa makita nila kung ano ang nangyayari. Ang isa pang source na humiling na huwag pangalanan ang nagsabing ang pagsisiwalat sa publiko ng hindi kapani-paniwalang maselan na mga pag-uusap ay malamang na mapilitan si Cory Aquino na magpasya kaagad kung tatanggapin ang alok ni Marcos. Ang mga kinatawan ni Marcos ay nagsasagawa ng mga negosasyon sa dalawang gobyerno, ang Estados Unidos at Pilipinas, sa pagsisikap na ayusin ang kanyang kinabukasan, maiwas ang pag-uusik ng kriminal at kung maaari tiyakin ang kanyang pagbabalik sa kanyang sariling bayan. Sa 2 taon mula noong revolusyon kung saan na-excel si Marcos sa Honolulu, paulit-ulit na sinabi ni Cory Aquino na hindi na siya makakabalik kamakailan. Gayunpaman, bahagyang gumaan ang kanyang posisyon at sinabing si Marcos ay maaring pahintulutan na bumalik sa kanyang tinubuang bayan kung handa siyang humarap doon. Kung papayagang bumalik si Marcos sa Pilipinas, malamang na wala na siyang pag-aalala na baka mapilitan siyang humarap sa paglilitis sa Estados Unidos. Walang extradition treaty. Nang bumisita sa Maynila si Secretary of State George P. Shultz, 2 linggo na ang nakararaan, binati siya ng mahigit 1,000 pro-Marcos demonstrators na may dalang mga karatula tulad ng US Bring Back Marcos at President Marcos, Man of the Masses. Ayon kay Gregor, nagsimula negosasyon sa pagbabalik ni Marcos at ang malaking cash payment noong unang bahagi ng Hunyo nang unang lumapit ang mga kinatawan ni Marcos sa opisina Representative Stephen Solars, DNY, chairman ng Subcommittee on Asia ng House of Foreign Affairs Committee para iparinig sa kanyang idea. Sinabi ni Gregor na tinanggihan ng opisina ni Solars ang overture.
Sinabi ng isang Solar's aide na sinabihan niya ang isang kinatawan ni Marcos ang public relations executive na si Jay Hoffman ng Los Angeles na dapat niyang gawin ang kanyang alok sa pamamagitan ng mga opisyal na channel ng gobyerno ng Pilipinas. Sinabi ng Solar's aide na nag-aalinlangan siya sa buong pagsisikap. Mayroon ba talagang 5 bilyong dolyares na liquid amounts si Marcos? Tanong niya. Ang mga kinatawan ni Marcos ay lumapit sa iba kabilang si Allen Weinstein ng Center for Democracy sa Washington at kalaunan sina Ambassador Pelaez at Deputy Chief of Mission Raul Rabin ng Philippine Embassy. Ayon kay Gregor at sa isa pang mapagkukunan sa hindi bababa sa ilang mga kaso ang tiyak na halaga ng 5 bilyong dolyares ay nabanggit. Hindi ko makumpirma o tanggihan ang anuman, sabi ni Weinstein. Sinabi ni Gregor na personal na tutol ang ambasador ng Pilipinas sa idea na dama niya na ito ay tulad ng pagbebenta ng isang prinsipyo para sa cash, sabi ni Gregor. Gayunpaman, sinabi ni Gregor ang alok ni Marcos na 5 billion US dollars ay ipinarating ni Ambassador Pelaez sa Pilipinas sa pamamagitan ng diplomatic wire. Si Cory Aquino ay gumagawa ng mga bagong masinsinang pagsisikap na mabawi ang ilan sa yaman ni Marcos at may balik ito sa kanyang naghihirap na bansa. Ilang linggo na ang nakalilipas, naglakbay siya sa Switzerland upang talakayin sa mga opisyal ng pagbabangko doon ang posibilidad na makakuha ng mga pondo mula sa mga Swiss bank account na kontrolado ng mga Marcos. Ang alok ni Marcos ay turnover ang 5 billion US dollars ay nag-alok sa gobyerno ng Pilipinas na pagkakataon na makabawi ng malaking halaga ng pera ng mabilis at sa kaunting pagsisikap. Ito ay maliwanag na siniseryoso sa Maynila upang mag-udyok ng mga detalyadong pag-uusap tungkol sa panukala. At sinabi ni Gregor na si Cojuangco, ang kapatid ng Pangulo, ay pinahintulutan na pumunta sa Honolulu para sa karagdagang pag-uusap. Hindi matiyak kung dumating si Cojuangco sa Estados Unidos. Habang tumatangging kumpirmahin o tanggihan ang alok na 5 billion US dollars, sinabi ng Ambassador Pelaez na walang negosasyon tungkol sa pagbabalik ni Marcos. Samantala, ayon naman sa ulat ng Los Angeles Times na may pamagat na Aquino rejects 5 billion US dollars offer from Marcos, sulat ni Jim Mann at William C. Rempel noong July 27, 1988. Tinanggihan ni Pangulong Corazon Aquino ng Pilipinas ang alok na payagan ang napatalsik na pinunong si Ferdinand E. Marcos na makabalik sa bansa kapalit ng 5 bilyong dolyares at pangakong magtrabaho para sa bansang pagkakaisa, sinabi ng embahador ng Pilipinas sa Estados Unidos. Sinabi lang ng Pangulo na hindi, sabi ni Ambassador Emmanuel Pelaez na kinumpirma ang alok na ginawa ng mga kinatawan ni Marcos. Ito ay isang pagtatangka na negosasyon at isinara namin ang pinto dito. Ayon kay Pelaez, dalawang kinatawan ni Marcos na nag-alok sa kanya ng 5 billion US dollars sa Philippine Embassy sa Washington noong unang bahagi ng July. Sinabi niya na ang 5 billion dollars ay inilagay din sa sulat sa isa pang tagapamagitan na kasangkot sa mga talakayan tungkol sa pagbabalik ni Marcos. Inamin ni Pelaez na ipinasa niya ang panukala kabilang ang 5 billion dollars na alok sa Executive Secretary ni Aquino, si Catalino Macaraig Jr. sa Maynila. Sinabi niya na nagpadala si Macaraig ng negatibong tugon. Kung ang pera ay isinuko ni Marcos, iba yon, sabi ng ambasador. Ngunit sinabi niya na hindi tatanggapin ni Aquino ang anumang uri ng negosasyon sa pag-aalala ni Marcos. Sa kanyang tahanan sa Honolulu, naglabas si Marcos ng isang nakasulat na pahayag na nagpapatuloy na siya ay nangako ng pambansang pagkakasundo sa Pilipinas kung siya ay papayagang bumalik doon. Ngunit tinanggihan ng isang ulat sa mga edisyon noong Martes ng The Times na nangako siya ng 5 bilyong dolyares bilang bahagi ng deal. I prefer to leave the details of the matter private for the moment on the advice of our lawyers, Marcos said. But he added, the story to the effect that I have offered or accepted the condition that I pay 5 billion US dollars to the present government so that I may be allowed to return to the Philippines with my family and the cases against me dropped is false. Mga kababayan, kung ano man ang nangyari sa nakaraan at yan ay sobrang tagal na talaga, bagaman ang kasaysayan ay mahalaga sa pagtutuwid sa ating mga kamalian, ay isang paalala na hanggang sa kahuli-hulihang sandali ay pagkakaisa ang sinisigaw ni Pangulong Marcos. Ngayon ay nasa Malacanang na si BBM at nasa kanyang mga kamay na kasalalay ang mga paalala at pangarap ni Pangulong Ferdinand E. Marcos para sa bayan. Ang panahon noon ay iba sa panahon ngayon, subalit ang pagkakaisa ay magpakailanman. Kung sakali mang mabigyan ng posisyon si Leni Robredo batay sa kanyang karanasan, galing at kwalifikasyon, yan ay nasa kamay na ni Pangulong Bongbong Marcos dahil ang nakasalalay ay ang kinabukasan ng bansa at hindi ang pansariling political interest.